Rafi, eto nga, no, naramdaman natin muli na namang inulan ang Metro Manila at ilang karatig na probinsya. Nito pong magdamag, di ba? Balita ko nga at may bagyong Jenny pa sa dulong hilagang Luzon. Katrina, balitaan mo nga kami. Rafi, Connie at mga kabalita, bahagyang humina ang Typhoon Jenny. Pero may mga lugar pa rin sa extreme northern Luzon ang isinailalim sa wind signals, sabi ng Pag-asa. Signal number 2 sa Batanes at habang signal number 1 naman sa Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, northern at eastern portion ng Isabela, buong Apayao, northeastern portion ng Abra, northern portion ng Kalinga at buong Ilocos Norte. Namataan ng Pag-asa ang mata ng bagyong Jenny 340 kilometers silangan ng Itbayat, Batanes. May lakas nga ito na nasa 155 kilometers per hour, bugsong nasa 190 kilometers per hour at gumagalaw sa direksyong northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Mga kabalita, alam nyo, yung pag-uulan dito sa Metro Manila at ilang karatig probinsya, hindi direct effect ng bagyong Jenny, kundi ng hanging habagat na nahatak at pinalalakas ng bagyo. Tutok lang kayo at ihahatid ko sa inyo ang iba pang detalye tungkol sa bagyong Jenny. Salamat, Katrina. Samantala, kamustahin na po natin ngayon ang panahon sa dulong hilagang bahagi na yan ng mainland Luzon. At mula sa Santa Ana, sa Cagayan, may balita live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Jasmine! Connie, Rafi, puspusan pa rin ang monitoring ng provincial government, partikular ng PDRRMO, ganun din ng iba't ibang LGU sa mga bayan na nakakaranas ng epekto ni Bagyong Jenny. Ramdam ng epekto ni Bagyong Jenny sa ilang bayan sa probinsya ng Cagayan. Dito sa bayan ng Santa Ana, simula pa kaninang madaling araw, ay ramdam na ang malakas na hanging dala ng bagyo. Mataas na rin ang alon sa baybayin. Sa mga oras na ito, Connie, Rafi, ay wala namang na-experience na pag-ulan, pero sa kabilangan yan, ay double time yung mga mangingisda sa pag-secure ng kanilang mga bangka dahil napakataas na ng alon sa baybayin. Kwento ng mga mangingisda, kahapon daw hindi nila sinecure o itinaas yung kanilang mga bangka dahil sa pag-aakala na hindi naman malakas yung effect ni Bagyong Jenny. Pero kaninang madaling araw nga ay biglaan na yung pagtaas ng alon sa baybayin. Nasa mahigit 200 na bangka yung itinataas ng mga mangingisda sa ngayon. Samantala, naka-alerto ang PDRRMO. Kahapon pa lang nakaposisyon na ang mga food packs. Nakadeploy na rin ang mga rescue personnel. Pinaka-binabantayan sa ngayon ng provincial government ang Calayan Islands. Inihahanda na rin yung mga evacuation center sakaling may mga ilikas na residente. Kansilado naman ang klase sa kindergarten hanggang grade 12 sa public at private school. Samantala, Connie, Rafi, as of now sa ating pakikipag-ugnayan sa PDRRMO, wala pang inililikas na mga residente sa mga evacuation center. Yan muna ang latest mula dito sa probinsya ng Cagayan. Balik sa inyo. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat ninyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din po sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.